Good morning mga idol. So, panibagong araw na naman, panibagong usapin ang ating tatalakayin. So, welcome sa aming podcast. Ngayon ay tatalakayin namin ang isang napapanahong issue tungkol sa deepfakes at AI misinformation. So, guys, gusto ko ipakilala sa inyo mga makakasama natin ngayong podcast. Kasama ko ngayon sina Kesa, ang inyong co-host. Naman pala ang inyong guest na si Noel Moratillo. At ako naman ang inyong guest si Eliza May S. Ellis. At ako ang pang-last yung guest, si Ayla Marie B. Quijano. So maraming salamat sa pagtanggap ng invitation ko sa inyo sa usapin natin ngayon. So ngayon, sa panahon ngayon kung saan napakadali mag-edit ng larawan, video at audio, paano natin malalaman kung alin ang totoo at alin ang peke? Bakit ito delikado at paano natin ito malalabanan? Yan ang ating aalamin ngayon. Partner, pasok! So, anong masasabi ninyo sa mga napapanahon ngayon? Lalo na nasasakop na tayo ng mga bagay na hindi naman natin malalaman kung tunay ba o hindi. Anong masasabi mo, Noel Maratillo? Ang AI is yung mga video na gawa-gawa lamang ginawa ng isang artificial intelligence katulad ng mga words na mga hindi naman kapinapinawala, no? Nung ganun. So, maraming salamat sa sagot mo. Ngayon naman ay yung sasagot naman sa yung magtatanong naman sa inyo ang aking kasamang partner na si Rodrigo. So, guys, base nga sa sinabi ng aking co-host na si Nathaniel Broquesa, para sa inyo, tatanungin ko kayo lahat, ano nga ba ang deepfake at AI-generated misinformation? May idea ba kayo? So, sino mauuna? Raise your hand. Sino mauuna? Gusto? Okay. Let me call you, Eliza May Celis, to answer my question. So, ano ba ang idea mo dito? Well, more likely about AI-generated misinformation happens when a picture or a text was parang nagugulo siya or may details na dinadagdag. Especially when it comes to mga pictures ganyan, it deleted some truthful mean of that image na binabago mismo ng mga AI generated na pictures na pwedeng magtanggal or magbago ng means ng pictures para sa mga tao. Tama. Pero may katanungan ako sa inyo guys. Sa tingin nyo, bakit ba ito nangyayari sa atin ngayon? Sa panahon natin. Bakit? Kasi ito, talamak sa atin ngayon, di ba? Ngayong generation natin na parang sobrang gamit na gamit si AI to the point na marami nang nalulokong tao. Sa tingin nyo, bakit ito nangyayari? So, Noel Moratillo, let me call you to answer my question. Kasi ngayon, ang mga estudyante kasi ngayon, nahihirapan na sila sa kanilang mga aralin. So, umaasa na lang sila ngayon sa mga AI-generated para upang mas papadali ang kanilang mga gawain. Isa pa, ang mga guro natin ay gumagamit rin ito para sa kanilang mga sa pagtuturo sa loob ng paaralan nila, no? Kasi dito napapadali rin ang kanilang mga gawain. Nababawasan na lang gawain at naiiwasan nilang mas may stress pa ng gusto. Mga ganong sagot na lang. May point kayo dun Meron bang gusto pang sumagot or dagdagan pa yung information na binigay ni Noel Moratillo? So guys, open mic lang kayo guys kung gusto nyo pang dagdagan yung information. For me naman, nangyayari yung mga ganun bagay kasi gustong gumamit ng AI or deepfake and AI generated para lang makapag-spread ng fake news or misinformation. Katulad na lang sa politics, gusto nilang gamitin yun para lang i-endorse pa yung gusto nilang maging, halimbawa sa mayor, gusto nilang i-endorse yun para maging mayor sila. Tama. Guys, ang epekto nito sa atin is sobrang laki. Nasisira ang reputasyon ng mga tao, lumalaganap ang fake news at bumababa ang tiwala ng publiko sa media nang dahil sa AI. Halimbawa, tulad nga ng sinabi ni Ayla,
sa eleksyon, maaaring gamitin ito upang dayain yung mga botante sa pamamagitan ng paglalabas ng mga peking video na ikasisira ng ibang politiko na tumatakbo. So dahil doon, masisira yung image na hindi nila may chance hindi sila manalo. So ganun ka-powerful yung AI natin ngayon, guys. So, partner, meron ka bang mga katanungan para sa kanila? Or may add-ons ka ba ng cause and effect natin sa paggamit ng AI? Ngayong sa generation natin. Asan na si partner ko? Ba't parang iniwan ako? Partner! Wala ka na? Tulog-tulog ka dyan. Dito ba? Ayan, kala ko, yatap-yatap din eh. Oh, meron ka bang may dadagdag na katanungan sa kanila? Para madagdagan man lang yung kaalaman natin sa possible na cause and effect sa AI. Ano ba yung mga pwede maging epekto sa atin ngayon? Ano sa tingin niyo yung mga bagay na pwede natin pang bawas ng mga paggamit ng AI na at katulad ng ginagamit natin, ChatGPT and Killbot, bukod sa mga bagay na namamanipulate like online sa videos, malalaman na natin, nag-kiss na yung mga tao kahit hindi naman yung tunay. Kumbaga, pwede silang kasuhan ng fraud. Yung mga bagay na nang-manipulate natin, ano pa yung mga posibleng malalaman ninyo, ay mga posibleng makakapagpigil sa mga ganitong pangyayari. Like sabihin natin na pwede kang mag-aral lang mas maayos para lang hindi ka mag-relay sa AI na yan. Doon naman sa mga bagay na issue, para ma-check mo if kuno yung images, ano yung solution mo doon? Check ka nga resources, you know that. So, sino makakapagsagot nito? Taas lamang na kami. Ayun na partner, nagtataas na naman ng kamay ang ating top 1. Rank 1, nagtataas ng kamay, Eliza May Celis. Pakisagot na ang katanungan ng aking partner. To answer your question, totoo lang, sobrang hirap na hindi ma-impluwensyahan ng paggamit ng mga AI-generated or mga ChatGPT apps nowadays because most likely, parang mas influensyado yung mga generation natin ngayon. Mostly sa mga ganyan. And para sa akin, sobrang hirap na iwasan yung paggamit nun, lalo na sa mga taong may intention. Kasi iba-iba naman yung paggamit natin yan eh. And para sa akin, siguro kung hindi man natin maalis yung use ng mga ganyang apps, siguro aralin na lang natin. Let's try to analyze and to learn how to know na kung ano yung totoo sa hindi. Parang meron nga tayong 21st century skills eh. So, we need to use that para kahit paano hindi maiwasan, hindi naman tayo maapektuhan. Thank you very much, Nelis. Bukod naman doon, ano sa tingin niyo yung mga bagay na pwede ninyong gamitin as a student or pwede ninyong solusyonan bukod sa sinabi ni Nelis na magiging way ninyo para ma-check if ito man ay AI or hindi. Ito man ba ay fact or fake. Napakagandang katanungan yan by partner. So partner, meron na naman nagtataas ng ating kamay. Tatas may gusto sumagot sa ating katanungan, panibagong kaalaman na magiging henyo tayo. So, the mic is yours, Miss Ayla Quijano. Ang maliban dun sa sinabi ni Celis, for me, as a student, solution or para ma-prevent yung pag ganang pangyayari, pwede nating i-verify yung sources na pinanggalingan ng bagay na yon. If hindi siya trusted source and malaki yung possibility na AI yon. And also use AI detected tools. We can use that para naman ma-detect kung AI ba talaga yun or hindi. That's all. Thank you very much. Ayla Quijano. May katanungan pa ba yung partner ko? Partner, grabe pala talaga yung AI na yan, no? Nakakatakot ngayon sa panahon natin. Kasi isipin mo, one click lang pwede nasirain yung image natin. Partner, sobrang laki ng epekto ng AI sa atin ngayon. Isipin mo, partner, isang image mo lang, pwede ko gawin kitang masama. Ganun kalupit yung AI ngayon, partner.
Can't imagine, di ba? Picture mo lang, magiging masama ka na. So, grabe pala talaga yung AI na yan. So, guys, kung narinig nyo yung mga pinagsasabi ng ating mga panelists, yung mga ating guests, na mga sagot nila kung paano natin maiiwasan yung paggamit ng AI generated, kung paano tayo hindi mabibiktima ng AI na misinformation ng gawa ng AI. So guys, yung tips nila, pahalagahan nyo yun. Kasi dito nyo lang maririnig yun sa podcast namin. So, let us proceed, guys. Ano pa ba ang ating mga katanungan dyan? Mayroon pa bang mga katanungan dyan, partner? May naihanda ka pa ba dyan? Or meron ka pa bang Wala gustong na. ipaalam sa ating mga manonood? Kasi alam mo, minsan lang tayo mag-podcast eh. Wala na ba? So, ayun nga. Meron pa naman ako. Last na Oo, tanong na lang. sige. Bilang parte ng mamamayan o bilang isang estudyante, ano ang mga bagay na pwede mong maging, lesson kumbaga sa iyo? If man, na ever yung pinakot ka man na nagamit ka nito for the first time, if hindi man, okay yun, mabuti yung estudyante. Pero, what if, sabihin ng prof mo sa'yo ay, huwag ka nang gagamit na AI. Well, hindi naman ganun yung ibig mo yung sasabihin sa'yo. Pero parang, pagka ganun, lesson mo lamang siya. Bilang estudyante, anong gagawin mo nito? Naging solusyon nyo. Hindi pag-overuse nyo. Hindi nga pag-abuse nyo. Parang lang siya. I-repeat ko lang yung question, pero more, mas concise kumbaga. Wala pa ako narinig dito kay Raymart. Raymart Bautista. Pare ko, alam ko, minsan ka lang namin maging guest dito, kaya lubos-lubosin mo yung pagsagot ha. Gusto ko marinig yung sagutan mong pang Miss Universe. Alam ko naman mayroon kang ganong IQ eh. So the mic is yours, Raymart Bautista. Let us know your answer. Mukhang di tayo maririnig ni Raymart. Bakit? Naka-record yata siya, partner. Naku po, okay. So, meron bang gustong sumagot sa katanungan ng aking partner? Sobrang unclear sa akin nung tanong. Hindi ko talaga siya naiintindihan. Sige, ano na lang. Ulitin natin. Partner, repeat the question, partner. Sige, ulitin na lang natin yung tanong. O kaya, kung gusto nyo, ibahin natin mas madali. Ano sa tingin niyo yung mga bagay na pwede nyo gawin bukod sa paggagamit ng AI? Since nakakatulong siya, we know. So, yun nga lang. Pag na-detect naman to ng professor nyo, pwede kayo mayari doon. Ano naman yun. Pero, paano yung proper way ng paggamit doon? Sige nga, pwede yung pakisagot, Kelly. Proper way ng paggamit ng AI. You mean ba kung ano yung proper way ng paggamit dapat ng AI for students? Yes. Okay. Siguro for me, it's just a guide or a tool for students to help them within their schoolworks. Pero hindi siya dapat maging basis ng mga sagot mismo ng mga estudyante because it's lessen the capabilities of students to think and to develop their the analyzing thing, something like that. Hindi kasi maganda na doon lang nakabasis yung mga bata, lalo na sa mga bagong generation ngayon na nasasanay ng gumamit. May possibilities kasi na mabawasan or hindi ma-develop yung intellectual capabilities nila. Thank you very much, Nelly. Salamat sa mga kasagutan nyo at pakibahagi kayo sa ating podcast ngayon. Naramdaman ko, nagaling sa puso lahat ng sagot niya eh. So guys, ito, last question. As a student, sabihin nyo ba, yung AI is nakakatulong ba sa atin or hindi? Yun na, maganda bang influensya yung AI sa atin or mas lalo lang tayo gagawing masama na ito? Nakakatulong siya, yes. All the AI apps, all the upgraded na ginagamit as a tool, as a guide, or a source of information ng mga students like us. It's very useful naman, hindi yun madedenay ng kahit na sinong estudyante sa panahon natin ngayon. But we can't also deny its negative effect on us, especially, actually, hindi naman AI yung mismo nakaka-epekto eh.
yung mga tao na kapag they use it abusively, yun talagang hindi na sila makontrol and hindi na ginagamit ng tama or in proper way yung paggamit ng mga ganong apps. But yes, it's still useful for us students. Naman masama na umasa tayo sa AI, ano? Lalo na kung sa pag-aaral natin kasi nakakatulong talaga to sa atin. Lalo na sa kapag may mga activities tayo na hindi natin talaga kayang sagutin. Pwede naman tayo mag-rely sa AI kasi hindi naman natin ko to pwedeng gawin na umasa na lang tayo talaga dito lagi. Kasi yung dito na lang natin inaasa yung ating critical thinking, yung decision making, na hindi na natin nagagamit yung sarili natin isip, no? Sa pag-aaral, kung iaasa na lang natin sa lahat sa AI. So dapat gamitin din natin yung sarili natin pag-iisip at sagutan natin ng may tamang pag-iisip yung ating activities na gagawin lang natin isang guide yung isang AI generated lang, no? Sa iyong kasagutan, Joel Moratilla. For the last but not the least, Miss Ayla Quijano, pakisagot ang aking katanungan. So, the mic is yours. With Eliza and Noel kasi hindi naman talaga nakakasama yung AI, yung paggamit nun. And for me, as a student din, ginagamit ko yung AI and nire-recommend ko rin sa ibang student na gamitin yung AI to generate an idea para mag-isip at tulungan sila na mag-isip ng idea. Pero yung mismong content, to the point na kokopyahin na nila ng lahat yon, walang paraphrasing also on, hindi yun maganda kasi yun yung mismong nakakasira, the way they use AI. So, ang pinakang masasabi ko lang sa mga estudyanteng katulad ko is use it for an idea and not the overall content. Ikaw, partner, tatanungin ko. Ikaw, ano ba ang maipapayo mo sa mga kabataan ngayon para hindi sila ma-misinformation na gawa ng AI? Siyempre, mag-check muna tayo sa sources nila. Check ko rin na yung headlights nila. Baka over-exaggerated. Siyempre, alam mo naman, baka loko-loko lang yun. Kaya naman, mga bagay lang na in-edit, dinagdagan lang ng captions na ganito-ganyan, gumawa ng pages, or any social media na pwede maka-apekto sa karamihan. Ngayon naman, partner, ikaw naman tatanungin ko. Ano sa tingin mo ang epekto nito? Negatibo ba o positibo? Ako, partner, sa akin, di ko talaga i-deny ito. Talagang gumagamit talaga ako ng AI. Siguro, parang sa isang linggo, 5 days ko ginagamit ito eh. Ang AI na yan eh. Ito, para sa akin, positibo na negatibo. Kasi yung AI, pwede natin siya gamitin as an advantage. Magagamit natin siya in a good way. Nasa sa atin yun eh. Tawag dito, kung gagamitin natin ang AI para maging advantage sa atin, mapadali ang buhay natin, at gagamitin natin sa tama, walang problema doon, partner. Pero kung gagamitin natin ang AI sa maling paraan, doon tayo magkakaroon ng problema. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, sobrang daling manloko ng tao, sa totoo lang. Kasi may AI tayo eh, di ba? Kaya nga, sobrang daming nabibiktima ng fake news. Sobrang talamak sa atin nun. Yung tipong mga artista o yung mga sikat na personalidad is nasisira ng dahil sa AI. So kung gagamitin natin yung AI para manira ng tao, X tayo doon, partner. May negative effect sa atin. So ang mapapayo ko sa generation natin ngayon, partner, gamitin natin sa tama. Maging matalino tayo sa paggamit ng AI. Huwag nating hayaan na kontrolin tayo ng AI. Yun lang sa akin, partner. Wala lang ako ibang idadagdag pa. Para sa akin, okay ang AI basta gamitin natin ang utak. So, ayun lang, partner. So, guys, meron pa ba kayong may idadagdag? Dito na magwawakas ang ating podcast.